Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga galamayong adlaw ka na tutaran ug welcome din sa itong panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenekito, mga igala. Yes, mga igala, kamusta mo diha, no? No, diha sa to ang mga lugar, no? Gipang-ulan na ba mo diha? No? Si kataon naman, no? At reaction na ako to, no? Kasi kaya ko mo nakatawa ko. Kuan mga katambayan, no? Sa katong mga lugar na gipang-ulan na karon, no? Actually, di man siya ulan, mga galat siya. Kanjo, taligsik-taligsik lang, no? Nabi ko sa iyo, alam mo, nay lugar nga bundakan sa ulan, mga igal. Naiwan nga kanang taligsik ra po ang ilahang ko, no? So, amping ra mo diyan, no? So, ayaw gid mo kalimot perminti gid, no? Pagkada buntag, no? Ayaw na ninyo ikuan nga, i-appeal gid sa inyo ang dalhonon ang mga payong, no? Aron, di mo siya iwas basa,
pero mabasa ang gihapon ka, pero at least ma-minimize ang mong pagkabasa, no? Anyways, mga katambayan, no, karong buntaga tuwag pong padayong hisgutan, no, kaning mga gains nato, no, sa National Task Force on Ending Local Communist and Armed Conflict, mga higala po. Sa mo na ginahinay, demonize mga higala po, no, kay gusto nila kani matanggal gid, no, work front lang gid siguro tong war on drugs nga lang ginakuan, kay sila may saba kay karon sa kung sila may masaba gid kay karon mga higala sa pagka-arrest ni former President Rodrigo Duterte, mga higala. Mo gini lang gusto tanggalan jud, sus. Kay kanda na vilify daw sila tungod ani NTFL kak. Wow, ha? Wow. But anyways, mga higala, no, di na ta maglangan, no, to na ang paminawon, mga higala, to mga opisyal sa gobyerno, mga higala, gipangunahan, mga higala, no, ni DILG, no, Region 11, DILG 11 Regional Director Abdullah Matala, mga higala, kauban niya, no, ang spokesperson sa Police Regional Office 11 na si Ma'am Catherine De La Rey, o ang Public Affairs Office Chief sa 10th Infantry Division, walay lain si Major Ruben Gadot. Paminaw na to. Ito po yung naibigay na po natin na assistance. For us sa DILG, sir, mao ni ang among ginatawag na support to barangay development program. Kaning among support to barangay development program o SBDP, konektado ni siya sa atong National Task Force LCAC. So atong may numduman, National Task Force LCAC, kibok na ni siya. This is EO70 na nahimo ng balaod since 2018. So this is community driven, just like na na-mention po ninyo, Ma'am De La Rey, no? Yung mga projects na these are identified by the community themselves. Like paano po yung proseso po ninyo, Ma'am, pag implement kayo ng mga proyekto na ganyan, if I may ask, ang ating kapulisan din po? Kasi po, yung mga RPSB, nandun sila sa community na. So, tinatanong nila doon sa barangay mismo kung ano yung pinaka-main nila na mga pangangailangan. At yun ang tinutugunan natin by coordinating with the local government units, or kung merong mga programs yung mga non-government agencies or non-government organizations, or kung baka may mga stakeholders naman, private stakeholders na gustong tumulong. Yun po ginagawa ng RPS. Kaya nga po, this is a whole of nation yes, and whole of government yes. approach. Hindi yun sa DILG lang, sa AFP lang, PNP lang, lahat. Kailangan magtulungan para ma-totally eradicate na talaga yung city. Ito yung paraan ng gobyerno para mas lalong matugunan yung pangangailangan po na sinasabi po natin na immediately ma-address, because as we were informed na because of the failed national interventions, negotiations with the CPP and PA, so naging localized yung approach ng ating gobyerno para tugunan yung local problems, yung local issues natin. So kaya pumasok ang DILG, pumasok ang military. Napakalaking role po ng military, sir, when it comes to identifying itong ma-clear itong mga communities na ito, sir. Out of the 200 or 90 originally na mga influence na area, sir, kumusta na po ngayon ang estado? Given na meron tayong sinasabing insurgency-free, gaano pa ka-insurgency-free ba ang tingin natin ditong sa mga barangays na na-identified earlier? Yes, sir. Looking back sa ato ang data on hand, sir, actually, nasa more than 1,900 affected barangays ang na-clear sa buong joint operational area ng 10ID. So we are using the so-called community support program. Ito po yung nag-iisang tool ng armed forces to clear affected barangays, no? Sa bagong Joint Letter Directive 3, tinawag natin itong kinokonsolida expansion at recovery areas, or yung mga areang kinikilusan, ang bagong terminologies natin. Nung na-clear po natin lahat yung 1,000 plus 9, and nabanggit ni Sir kanina yung mga nabigyan po ng mga projects ng BDPs, particularly mga flagship projects ng BDPs. So, pinapasok po ito ng military through community support program, and kapag na-satisfy po natin yung parameters ng Joint Letter Directive 3, which is to unearth yung mga political military structure
or mga underground mass organization doon sa affected barangays, no? Then ma-cut off natin yung support coming from the community to the communist terrorist groups. Well functioning yung ating PAPS, no? Peace and order. Then kapag nangyari na po ito, sir, at pag na-clear natin yung barangay, doon po papasok yung ating Memorandum Circular 169-2019, which is the Retooled Community Support Program. Ito po actually, sir, yung susunod doon sa Community Support Program ng Armed Forces. Upon clearing the barangay, Retooled Community Support Program will deploy, sir, sa pangunguna ng ating local chief executive, the mayor in particular, as the core team leader. Same po, sir, yung activities doon, no? Like sa ating revitalized police sa barangay, they will be immersed in the barangay and they will be conducting a need assessment survey doon sa area kung ano yung pangangailangan, tamang pangangailangan na mismo nanggaling sa communities. Then, of course, magko-coordinate sa mga concerned agencies para, sir, doon sa pag-deliver ng mga the so-called quick impact projects. Actually, sir, dito po yung mga barangay din nag-uumpisa the resolution from the CICHO level to barangay development plan, paakyat po doon sa ating LCAC na magre-recommend for the inclusion ng particular barangay na yan sa BDP project. So, ganun po usually. Part po ito ng aming campaign sa Armed Forces, yung ating under ng aming lines of operation, no? Or na dislocate, isolate, even disintegrate yung ating communist terrorist groups from the community before hunting them down into our destroy phase, sir. So, mga higala, no? Ang pahayag na sa mga opisyal, mga higala, no? So, kita mo na, mga higala. Grabe magod ang pag-shift, good, no? Sukad nga ning sulod ang mga serbisyo diya sa to ang kuan. No, mapalang to mga higala, no. So pagsulod sa mga serbisyo sa tong gobyerno, mga higala, no, pinaagi sa pagtinabangay sa mga ahensya sa gobyerno, mga higala, medyo maglisod na sila penetrate balik. Muna karon mga higala, gusto nila i-demonize ni nga programa, no. Well, para sa ko adiligi dapat ni sa buhian, mga higala, no. Kay kung i-abolish kini siya, balik na punta sa dating panahon, no? Kung asa ang pakibato, kung ano na po na nila. No? Example lang ha, there is Davao ha, grabe. Mood lang. To na po ko'y amigo dito sa North Cotabato, mga higala, no nga. Kada sakyanan, pagdili mo hunong, ilang i-hold, ug pinakadugay, oy. That's illegal detention, no? Sila nasa sariling balaod, no? Ang problema, napa sila jurisdiction over sa TUA. Di man ta citizen sa mga komunista. Di ba? Kusog kini sila mukuan, no? Kusog kini sila kusog kini sila mang-ipit, no? Og mga Pilipino. But Pilipino man daw ni sila daw. Pero di ba musulod balaod sa Pilipinas, no? Anyways, may gala, padayon na ito ng hisgutan, may gala, sa ito pagbalik man lang sa mga importante, painumdum niya ito si Biana. Yes, mga higala, balik kita dito sa ito panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas, mga higala, no? Kauban gyapon ninyo, Armando Feniquito, no? Anyways, mga higala, no? Sa pagpadayon sa itong hisgutanan, mga katambayan, no? Amot labit ito, unsa may mga nabuhat, unsa may mga kuan pod, no, rason kaya mga higala po, no, if ever na gusto ni abolish kani kaya atong mga kuan, kani kaya atong mga namalik na no render na mo balik pod ba sila sa kalihukan? I don't think so, no. Karon mga higala, no, ang ato ang kuan, no, kani atong mga former rebels, mga higala, no, nga nahimo ng friends rescued, mga higala, nilang advocate na karon, no, nga ang pag-expose, no, sa mga tao, may especially katong mga naa sa legal front, no, sa CPP, mga higala, no, CPP, NPA, NDF, no, NBA, no, kung nalitok, NPA, NDF, mga higala, no, kay o silang mga involvement, no, nga karon na sila sa kuan, na sila sa
Ang uban as kongreso, mga tilang ingon, no? Dapat dili na sila makadaog, no? Mo nila hang walang clamor sa especially na sa Kalinaw, no? Kalinaw, Southeastern Mindanao, mga higala. No, dapat din na sila kadaog, no? Nya karon mga higala, para makasakay gid sila sa kuan, no? O makasakay gid sila sa kining nahitabo karon with a series of events, no? Diri sa tuwa sa Pilipinas, sakyan nila ning pagadakop, tapos inon nila nga grabe, no, dapat ang i-abolish ang NTF-ELCAC, di ba, war on drugs ang kaso ni kuan dito, murder, crimes against humanity, tapos ito ko, yun na pa rape ug torture, ha? Pero mamay nakabutang nito, pero magigayaga naman to. Anyways, mga higala, no, so karon ilang ning ginasakyan karon, no, ginasakyan nila ni karong kaning kaning pagkahitabuan, para gusto nila ipanawagan ni abolish ang LTF-ELCAC, no. Pero ako dako yung pagtudi ni i-abolish mga katambayan, no, kay dako ni tabang, no, dako og tabang ni sa tuang mga komunidad. Anyways, mga higala, sa to pagpadayon ato paminawon balik mga higala, no, ang atong mga opisyal sa gobyerno mga higala pinaagi sa tuang DILG 11 Regional Director Abdullah Matalam, no, kauban si 10th ID spokesperson Major Ruben Gadot o Police Regional Office 11 spokesperson Major Catherine De La Rey. Paminaw na to. Hindi naman kaila sa atin, no, before EO70 or ELCAC, the communities natin in the barangay highly rely much on the military when it comes to security. Di po ba? Paano po pumasok dito yung na-revitalize na police? Kasi sabi nga, revitalize. Bakit revitalize siya? I mean, para mas lalong maintindihan po nating taong bayan, before ba, hindi ba na-vitalize or whatever ang nangyari? Kasi sabi ko nga, dahil sa mga issue ng seguridad noon, ang mga komunidad, lalo na sa mga remote areas, nagre-rely much, no, sa security sa military. Now ngayon, mas pinapalawak na, malaki na ang role ng mga kapulisan. May mga kwento po ba tayo ng tagumpay na naging successful po yung ating revitalized police sa barangay? Opo, Sir Rene, no. Dati na kasi may pulis sa barangay na, and then medyo napabayaan na programa, at nung naging regional director si Sir Escobal, ni-revive niya. Kaya revitalized police sa barangay. Kasi bumalik tayo doon sa grassroots level, sir. Tapos doon natin nakikita na mostly sa mga reklamo nila is hindi umaabot ang serbisyo ng gobyerno sa kanilang lugar dahil sila ay nasa malayo, no? Disadvantaged areas, hindi agad talaga na pupuntahan ng gobyerno. So, ang naging role ng revitalized police sa barangay is parang naging coordinator sa mga serbisyo ng gobyerno at saka kung ano pa ang pwedeng maitulong. Kaya yung mga success stories natin, yung wala silang patubig, nabigyan ng patubig. And then, kailangan nila mga pailaw, tinulungan natin na magkaroon sila ng mga ilaw. And then nakita din natin na mga karamihan sa kanila walang mga birth certificates. So nag-coordinate tayo sa City Hall, no, kung sa Davao pa, para mabigyan sila ng birth certificate. And then meron namang may kasal na pero walang marriage contract. So binigyan din natin. And then sa mga malalayong lugar, di po ba usually walang lisensya or walang registration ang kanilang mga motor. So, dinala natin ng LTO. So, yun ang mga success stories ng revitalized police sa barangay. And kay gusto namin na ito ay i-sustain para maramdaman nila, no, nandyan ang gobyerno, na maraming serbisyo ang gobyerno para sa kanila. Thank you, ma'am. Sa ngayon, sir, ano po ba yung mga nagiging hamon ukol sa pagpapasunod po ng whole of nation approach to sustaining the peace in Davao region? Paano po ninyo ito tinutugunan? Especially, alam po natin na how do we encourage really agencies of government and even local government units, most especially, na mag-engage fully in this whole of nation and whole of government approach, sir, para mas matugunan natin yung problema ng mga issues, no, related sa ELCAC? Okay, so magandang tanong po yan, Ardin mo. Kaning ato ang whole of the nation and whole of government approach.
nahimo baya gyud ni siyang epektibo. Epektibo o significant in achieving and sustaining, no, na mapadayon gyud man gani natong insurgency free status sa atong Davao Region. Kay nakaibalong man tanan-tani nga sukod kato pang mga tinuig nga year 2022 na imo ng insurgency free ang Davao Region. So karon kung mangutana ta ngano kinsa man nga nagmugna nga nahimong insurgency free, ang nagmugna ani ang ato mga peace and order councils. Doon natay peace and order council sa region, sa probinsya, matag munisipyo o sa grassroots level o sa barangay, no? So ang ato apod ikaduha, committed ang various or different national line agencies na to or national government agencies, lakip na ditong atong mga local government units and grassroots stakeholders na ang ato yung plano, ang atong objective is to build and sustain a just, lasting, and sustainable peace diri sa Davao Region. So dungag pa ni ani, ando na problema, dili sulti nga ang nahitabo mangani ang atong yung plano. Kung mahimo, we suspend, o kung mahimo yun, to totally eliminate na counter-terrorist group, no, diri sa Davao Region, pero sa ubang communities na langyapon sila. So ang atong pagkabuhaton, importante gyud nga pakusgon, no? We have to strengthen our efforts and collaboration within the framework of good governance and positive peace. So kaning atong padayon nga sustainability effort will be anchored. So karon nisulod na pud ning atong NAP-UPD. So kung mangutana mo ang NAP-UPD nagmeeting ni Bayaso, bag-o lang gyud pod katong ni aking nilabay nga semana, mauni siya ang atong plano during this time Marcos administration nga mapadayon masustener ang atong pagtapang sa atong mga FRs nga gusto mo balik sa patakan sa balaod. So muni ang atong plano na pod under the administration of then President Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you. Yeah, ito yung sinasabi na NAP-UPC, the National Plan of Action for Unity, Peace and Development na nilikha ng NTF-ELCAC. Siguro we can ask the insight from the military, sir. So ano po yung naging so far na impact po ng whole of nation, whole of government approach? Kasi before, ang tingin pag sinabing issue ng terorismo, problema ng military yan. It's always na ganon kasi syempre kayo yung armed forces natin at protection. So sa part po ng military, ano po yung naging point of view ngayon ng military or approach no, regarding this whole of nation para masolbar na to ang issue ng terorismo? Yes, sir. For almost 5 decades, sir, since ELCAC, the advent of ELCAC, na-receive natin siya year 2018, actually, sir, no? So, aminado po ang ating armed forces, lagi po nating naririnig na even with those military tactics and strategies, hindi po talaga natin totally na-defeat yung ating bumaba konti, then maangat din. But definitely, during the advent of ELCAC, sir, nakita po natin yung dire-diretsyong pagbagsak ng mga guerrilla fronts, even vertical units ng NPA. Sa 10ID, sir, all those 16 guerrilla fronts, no? Prior to the National Task Force ELCAC, no? Na-dismantle po natin 9 vertical units, no? Ang mga panglabang unit po talaga ng NPA, yung mga military force po talaga niya, with 5 sub-regional committees na dismantle din po natin lahat dyan. Now, we are just now confronting 10 personalities of the remnants of the SMRC. So kaya po namin nasasabi na napakalaking bagay po ang ELCAC since addressing insurgency is not just to the armed group. So pwede namin, sir, siguro somehow ma-decrease yung bilang ng armed threat groups through combat operations or military force, no, na i-apply natin sa kanila. But because that is our core competency, war fighting. But in terms of addressing those so-called valid issues, na kung saan, sir, as per my own experience coming from the revelations of the former rebels, most of the recruitment efforts of the NPA is coming from the propaganda, sir.
no? Particular yung mga valid issues, no? Mga kahirapan, kulang sa serbisyo ng gobyerno. At alam po natin lahat yon, no? Sir, yun po yung aming hindi kayang ma-address. So, dati rin, mayroong mga active, hindi natin may wawala. Marami pong mga LGUs talaga na from the very start active now, even without the National Task Force LCAC. But step up din sila, no? Yes, Itong sir. mga LGUs natin dahil sa whole of nation approach and EU70 mas na-pressure yung ating mga local government unit na mas mapagaling pa, no? Yung serbisyo nila sa ating taong bayan. Yung nga sinasabi natin, i-promote natin yung good governance. Yes, sir. Kasi definitely, lahat po ng tao sa loob ng munisipyo is constituent nila, pwede nilang tulungan. But here comes LCAC, focusing on those affected ng insurgency, sir. That's the reason na nadala natin yung government na banggit po ni Ma'am Dilaray kanina, even the birth certificates and marriage certificates na a-address natin through caravans, no? Grand pulong-pulong dyan po natin na idadala. So, whole of nation approach, sir, na malaki po ang impact sa 10ID. And now, we are insurgency free sa Region 11. And we have 8 municipalities of Southern Bukidnon declared as insurgency free. Last 13 lang po yung sir, yung Kitaw-Taw. Siguro sa last siguro sa aking part yung amnesty program po natin. Yung amnesty program po, na-mention nyo naman kanina po yung some update po yung sa amnesty po natin. So out of the how many na mga nag-a-apply po ng amnesty po, ano po yung estado nila? Ano po yung mga challenges so far po, sir, doon sa pag-a-apply ng amnesty? Sir, all I can say, sir, sa data na hawak ko, sir, is meron po tayong 37 na nakompleto na po nila yung mga documentary requirements. And 17 yung ongoing pa, and may 6 po tayong under evaluation pa po, no? Total of 64 may rebels. Sir, pagdating po sa specific details, actually, sir, hindi na po namin preview talaga. Kasi gamay ito ng OPA Pro, sir. We have the OPA Pro, sir. So, mga igala, no? Ang kwan sa itong mga opisyal sa gobyerno, mga igala, no? Nga naglangkob, no? Or part sa National Task Force and Ending Local Communities Armed Conflict, Armed Conflict, mga igala, no? Actually, regional din sila mga igala nga level, no? 10th ID, no? Actually, mga igala, balik-balik ko na ito, mga igala, nga ang NTF-LCAC, mga igala, is not just, no, dili lang na siya address ka ng ginatawag na itong military problem, no, sa insurgency. Kay daghan na, no, even the late Colonel Ezra Balagtimo na yung ginabalik-balik sa ko, ginalalis niya during the Stratco meeting na mo before, nga dili siya military problem alone, no? Nga military lang katubang, it's because na ay socio-political and socio-economic problem, no? Nga mo ay gina-exploit mga igala aron nga mo aron nga maglagot ang mga tao, gusto patumbahan ng gobyerno para ilang gobyerno lang ipuli, no? And which is, ang ilang gobyerno po, alang style po silang gobyerno po, wala po klaro justice system, dahil mga kangaroo court, no? O, kangaroo court, patyon ka diretso. O, wala man lay warning. Ano lay warning di ay, ipadalahan makagsulat. Ano warning di, sorry. O, tapos, pag-iklaro ang mga pasangil, no? Payo. Pero mo na, amot na lang, kumubalik pa ba na ito community may gala, but right na may gala, nadili lagi siya more on ang NTF-LCAC sa pakigbatok may gala, or pag ginayon lang, pag-vilify daw kung sila. No, it's addressing the problem, no? Nga sila, charay, dili. It's addressing the problem, no, of socio-economic and socio-political. Bringing the basic services sa kabukiran nga dili makabot. Pag nabot ito sa may depende dyan sa inyo mga kumubalik pa ba mo, ganahan pa ba mo, karon nga nakatagamtam naman, naabot na dira inyong signal, nga wala yung sunog ng mga NPA, di ba?
Wala musunog sa tower sa NPA, nakaabot ng kalsada sa inyo, it's because wala na yung musunog ng mga NPA, wala na yung musunog o mga heavy equipment ng mga NPA. Sugot pa ba mo? No? Musugot ba mo? Mubalik mo, anak. O na, kung kuan. Ayaw na mubalik, anak. No? You can air your grievance, mga igala, against the government, but dili sa armed struggle. No? Kay lisod. No? Mga mubalik ta nga face. Anyways, mga igala, wala na tayong oras sa ngalan sa tuang tibok pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, mga igala. Ako yung ako, Armando Finiquito. Alang sa tambahin sa Radyo Pilipinas, hanggang sunod na usab. Dagang salamat o maayong adlaw kanatong tanan.